mensahe na katatayo amin at sa libro Efeso Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 19, versikulo 33. Ephesians chapter 5, verse 22 hanggang 33. Mas 20 ko na. Babae, paiturayan kayo kadang asawa yo kasi iti panangituray iti apo kada kayo. Tada alintigan ti lalaki ang magibagan niya ti aramiden ti asawa na akas na ikaadda ti kalintigan ni Kristo ang magibaga ti aramiden ti iglesia. Ket ni Kristo ang mismo ti magisalaman ti iglesia agina. Iti kasta masapol a paiturayan dagiti babae kadagiti asawa dagiti anak. Kas na iti iglesia paiturayan ti ni Kristo. Lalaki, ayatan nyo dagiti asawa nyo kasi panagayan ni Kristo iti iglesia. Indatong natibiyag na kapuken mo ana. Inaramid na lang ito ikapno pasantuen na iglesia ti Diyos babae ti panangugas na iti tanong ken sa una. Tapno idatag na iti samuanan na naglain. Iglesia akas na babae ang tas nadalos awan mansa wino koretret wino anyaman at pakapilawan na. Reben nga ngayon ti lalaki ti asawa na kasi iti panangayat na iti pagina. Ti lalaki kasi iti panangayat ti lalaki nga gayat iti asawa na. Ayatan naman ti pagina. Tawan ti tao ang manggura iti bukod nga baki. Tarawanan na ket di ken taripatwen na akas iti panangparaon ken panangtaripato ni Kristo iti iglesia. Takam ka ti pagina. Kasko natin ang santuan na surat, kay hindi ka po na ang panawan to ti lalaki at tinaganak na kinuwana, makitipon to ti asawa na, at balindan to ang may-maysa. At dadakkel at pinapudno ay parangarang kayo ay paset na santuan na surat, kaya maawata ang mayak ni kakay to, kini Kristo, kini iti iglesia. Mayak ni karnet kung lalaki, ti asawa na akas iti bagina, masapol met aramet iti kung babae iti asawa na. Ni Apo Diyos ti malitayaw, kararag kayo kalsad. May nakabalin ken managayat na Diyos ni mga po tinay nga agsapa, dumutulog po kami Panginoong Diyos sa inyong harapan sa umarang ito Panginoon. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, maraming salamat Panginoong Diyos. Alam po namin na kayo po yung kadahilanan kung bakit po kami nagkatipon-tipon sa loob ng iglesia nito Panginoon. We ask the presence of the Holy Spirit, O God, to work in the midst of us. And we ask the anointing of the Holy Spirit, Lord God, to be upon your servant that is standing behind your pulpit, Lord. I cannot do nothing without your help, O God. May all ears who will hear your words, and may all hearts that will receive thy words be blessed, O God. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Maraming salamat po. At ito pang panalangin po namin sa dakilang pangalan ng aming pong tagapagligtas na si Jesus. Amen. Pwede na po kayong umupo, mga kapatid. Maikawa na talaga. Maikawa kami nga at sa iti diretsyo ka Ilocano, iti panang kasaba, hindi pala sa iti taawat at iti membro ka iti nga Tagalog, so nga saan kami nga mabalin, nga at sa iti diretsyo nga Ilocano iti preaching. We can speak Ilocano, magkatungkot kami, ngayang duman hindi panang kasaba at diretsyo nga Ilocano. Medyo mabulol, dahil ay kapsat. Okay, iti naamuat ay kapsat, when was that? Wednesday, tinagapo kami iti Maranog Falls, nakita sa Maranog Falls. Naamuat, it was confirmed nga siya iti speaker. Kaya yung may dapat Madam Feli, iti Tuesday po ba dajay, Madam? Kaya ko lang na baka nagkamali kayo, Madam. Baka guest lang ang speaker o nagkanyada. Kaya alam-alam ko lang kini sister ko nga nagkamali ni Madam Feli ko principal pa, hindi ka tungtokon, walang kanya natin inanaw kami. And Wednesday, it was confirmed nga siya iti aramadan iti Apo, iti kayo nga aldaw at rasa. Kaya starting that day, I have been praying, I have been reading, I have been meditating the Word of God. Noon niya, timabalin kong maibingay, kas pamabilag ka din itong iglesia, nga dito'y ano sa nagpitas kakitaan kung natatay ni Madam Alona sa tatay ni Nagsa nga nagpitas kakitaan nga akakatugaw dagiti akakaduwa kas clan ni iglesia saan man na may sa pamilya actually dito
ito'y ngayon pasat makita may isang pamilya. They came from Humilang family. Pa? Okay. Ijay, naduma-duma mga pamilya, di Red Clan. Okay. Ijay Green Clan, ay naduma-duma mat, makita ni Madam Presidio. Dito ay Sanwanan, Blue Clan, naduma-duma mga pamilya, naduma-duma mga pilyero. Ngayon, itipagyamanan tayo kiniya po Diyos sa itinarasat, may sa kayong mapagin ni Kristo, may sa kayong pamilya ni Kristo ay nasa. Amen? Kahit kasmay sa may sa pamilya, kahit tunggal pamilya na representa kayo, ikigay tingal daw ay narasan, among katarigagay kayo amin timadaan iti mapagpalang pamilya. Nabindisyonan nga pamilya. Nabindas iti alam tatay, you are blessed, I am blessed to be a blessing. Okay. Kaya iti topic ko kahit kung bingay kada kayo iti day tingal daw ay magsakit may mapandi makunmuna nga pundasyon iti panang buo iti ang tagaan na kalanginan po mahirap mag-inhana talaga ano. Sorry po ha. Mga pundasyon sa pagbuo ng pinagpalang pamilya. Okay, mga pundasyon sa pagbuo ng pinagpalang pamilya. Amok katungkal may sa kada kayong katarigagay kayong paawagan yung maadan kayo ni pinagpalang pamilya. Pamilya na nabimbindisyonan niya po Diyos ay rasa. Kaya amok katungkal may sa tunggal naganak, tunggal asawa, tunggal parents sila itingal daw, dahil ikakararagda, when may kakararagda yung kiniha po Diyos ay rasa. Sapay di pa nagtutuloy tayo, di po ba, kapag lalabas po tayo dito sa iglesia at pupunta po tayo sa iba't ibang lugar, lalo na po sa abroad, marami po kaming nakikita mga buildings doon, mga buildings na ang gaganda sa labas, pero sa loob noon, there are many cracks and darating po yung araw or pagkakataon na makikita mo na lang na yung mga buildings na yun, they collapse. Why? Because they maybe look beautiful outside, pero sa loob niya, hindi po maganda at yung pundasyon po niya ay hindi po maganda. Okay? Same as true sa pamilya. May mga pamilya po na sa panlabas ang ganda. Magandang tignan. Pero yung pundasyon po niya, hindi po konkreto. Hindi po matibay ang pundasyon ng mga ibang pamilya o maraming pamilya dito po sa mundo. Minsan tayo mga nagpupunta sa iglesia. Di po ba? Sometimes our foundation is not really strong enough. Kaya nagkakaroon po ng problema or minsan may mga pamilya po na nagigiba. Dahil hindi po maganda o matibay ang pundasyon, mga kapatid. Now remember the words in the book of Matthew chapter 7 verse 24 to 27. In the words it says there, na kantataan mo na ito, iti kanipay. Ano iti ilunganan ko? Masirip ala ka, lakay, nagbalay na baw bato. Okay. Masirip ala kay, nagbalay na baw bato. Masirip ala kay, nagbalay na baw bato. Ket imay itutudo, imay itutudo, ket naglayos. Imay itutudo, ket naglayos. Okay. Imay itutudo, ket naglayos, ket kay balay na saan nga naiyano. Amen. Why? Because His house is built upon the rock. At dapat hindi may sa katao, o na dyan naglang Biblia, nga nagpatakdara di balay na, sa di natin nagpatakdara na, He built His house upon the sand. And the rain came down. Imay ditutulog at naglayos, kat ang hindi na pasama, di balay na kat naiyano adrasa. Kat ikararag mo, itong kalmay sa kalatay, maibilang na, kada di pagtaingan tayo, kada di pamilya, kada presenta tayo, kimihaw po Diyos, na ipundasyon, iti bato. And who is that rock? No other than the Lord Jesus Christ. Amen? Okay. So, ano tagiti nga pundasyon, taglikas kakabsat, kat makuna, nga pinagpalang pamilya po tayo. Or, tariganan tayo mati pamilya, nga kada tayo ngayon pa niya po Diyos, kat nabindisyonan. Mabindisyonan natin sa. Ito muna nito,
in Tagalog. Well, in Filipino, yes, in Filipino, sabi po is ang pundasyon ng isang asawang lalaki. Okay, eto po ang isang sikreto kung paano po pagpapalain ng Panginoong Diyos ang isang pamilya. Ang pundasyon ng isang asawang lalaki o ama na gumaganap bilang espiritual na pinuno. Palakpakan nga po natin ang mga ama na natin ngayon. Praise God! Sino ba, nakikita po ninyo, na kapag ka ang ama ng pamilya, siya ang unang nagbibihis or naggamit sa pamilya para pumunta sa church, hindi mahirap na hikayatin ang buong pamilya na dumalo sa iglesia. Amen? Yes! So nagpintas, naging importante, napaka-importante po yung role ng isang ama. Ito po yung isang pundasyon para po isang pamilya ay pagpapalain po ng ating pong Panginoong Diyos. So dahil nga role, narigat nga ipasa, asawa ka babae, asawa ka babae, dapat isarili na nga role or vital role in the family, kakabsat. So, masapol nga na ito'y asawa nga lalaki, na kayo na asawa nga lalaki, kakabsat, masapol nga na kayo ni mangigampulo, mangidalan, kadagiti asawa yung mga babae, tapos kasta saan nga narigat nga sumrek iti iglesia, iti pamilya, ay representa yung kin ni Apo Diyos. One more thing, for you to be able, tapos kasta ket makunkunan nga kayo iti pundasyon, when no ama na gumaganap bilang espiritual na pinuno sa iglesia, dapat nakikita po sa inyo yung sinabi po ni Apostol San Pablo sa kanyang salita, husbands, love your wives. Amen. Husbands, love your wives. Ito para pa lang sa mga asawang lalaki. Ha? Pero mamaya, sa mga anak, meron din sa inyo. Because a family is composed of a father, mother, and children. Okay. Ito po yung tinatawag po natin na pamilya, mga kapatid. So, a family is blessed. Ang pamilya po ay papapalain ng ating pong Panginoong Diyos kapag ka ang asawang lalaki ay ginagawa po niya ang kanyang responsibilidad to lead his family in worshiping the Lord. Dapat nakikita po natin ito sa buhay ng mga amang lalaki or mga lalaking asawa sa umagang ito, mga kapatid. Sino po dito, hindi saan na kayo maiugot ka asawa ng lalaki? Ay, hindi ko naman po alam kung sino yung mga asawang lalaki. Siguro yung mga asawang lalaki na wala dito nasa abroad. Or baka may importanteng pinuntahan. Ha? Pero, mga kapatid, dapat po na, kung ano po dapat, kung gusto po natin pagpalain ng Panginoong Diyos ang ating mga pamilya, the father should lead, should do this responsibility. Alam niyo po, hindi ubingak pa'y, kung mamapala kada di pamilya, mabuuda nga sumsumrek iti iglesia. Tama mo yung matindi pamilya, ni sama mailingit kada kayo, iti kasasaan ni kas pamilya. Ni tatang iti na irangram iti bisyo. Ket saan ni nga maawis so may iti kapilya. Ket no adakon to iti iglesia, ket makita ko adadag iti pamilya, at may sada masumrek at samsangit iti jirikna. Iyang apal ko yung tajirik na ngayon buuda nga sumusumbrek ti iglesia ket makita di jiransa da magserserve ti Apo. Ket makita di bendisyon ni Apo Dios na dumadaloy sa kanilang mga buhay. Ngayon di itatang iti pamilya at aramidin na di pagrebenan na kapni kasta ket maipakita natin maawis natin pero pamilya na agserving kini Apo Dios. So, Father, you have a very important role. Nang sa ganun po, ang pamilya po ninyo ay patuloy na pagpapalain ng ating pong Panginoong Diyos. Ito rin po yung sekreto, yung pong team po natin, United Christian, divided before. Kasi kapag ka ang haligi ng tahanan, siya ang nangunguna sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Yung pundasyon
pangunahing pundasyon sa iglesia, pamilya, ang naglilid sa pamilya para maglingkod sa Panginoong Diyos, mahirap pong mag-iba ang pamilya na meron po tayo. Amen? Amen po ba? Yes! Because the Father is training His family, His children in worshiping the Lord. Now, meron pong isang nanay, nalala ko lang po ito, meron pong isang nanay na train po niya yung kanyang anak na every time that makatanggap po siya ng regalo, he should say thank you. Okay? So, pag may nagbigay sa kanya ng candy, ang sasabihin niya, thank you. Pag may nagbigay sa kanya ng laruan, ang sasabihin niya, thank you po. Okay? Now, one day, ang nanay na to, binigyan po niya ng gatas ang kanyang anak. And then after that, sabi po ng mama, ng nanay, anak, ano ang sasabihin mo after na pabigyan kita ng gatas? Tapos sabi po ng anak, cheers! Kasi yan po yung nakikita mo niya. Hindi mo ba? Cheers! Ha? Ano po yung gusto kong sabihin doon? Kung ano po yung nakikita ng mga anak sa mga magulang, yun po ang sinusunod po nila. Yun din po ang ginagawa po nila. So, I am encouraging you, fathers, kung ano yung gusto niyo makita na gawin ng inyong mga anak, dapat yun ang nakikita ko sa inyo. Amen po ba? Yes! So this is just a reminder and encouragement to you all fathers. Dapat po, kayo po ay maging isang pundasyon at ginagawa niyo po ninyo yung responsibility sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong asawa at mga anak. Now, bilang pundasyon ng pamilya, ito rin po ang dapat na nakikita sa mga asawang lalaki o sa mga ama sa loob ng pamilya. You have to pray for your children. You have to pray for your family. Now, di mo ba in the Bible, it was prophetically spoken there na ang mga amang lalaki dapat din po pinag-pray po nila at nililihans din po nila ang kanilang mga anak. Di po ba? Amen? Kaya di ba, sabi mo doon, train up a child in the way he should go. Proverbs chapter 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Minsan, mali po yung pong application po nito. Meron isang pastor, meron po isang preacher, sabi po niya, gusto ko lang linawin sa inyo na ang verse na to, ganito dapat, spiritually dapat ini-apply ito. Kasi minsan, ang mga magulang, mali po yung application. Yung train up a child, train nila na habang bata pa, hindi iihi, di ba, unti-unti nang inaalis yung diaper, yung anong tawag doon? Potty, yung maliit na rinola nila, sorry for the word. Train nila para bago pumasok sa eskwelahan, hindi na siya naka-diaper, matututo na po siyang pumunta sa toilet o sa CR na mag-isa. Those are the ways they are applying that verse. Pero mali po, mga kapatid. Yes, that is needed. Kailangan po yun na matrain ang mga anak para hindi sila laging naka-diaper na lang sa kanilang paglaki. Para matuto sila na gawin yung mga dapat nilang gawin na mag-isa sa kanilang paglaki. Pero mas po na unahin po natin ang mga magulang dapat po, amen? Na sa bata pa lang, murang edad pa lang, as they are growing up, toddler, hanggang sa lalaki po sila, train na po natin ang ating mga anak sa paglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Amen po ba? Yes, so that is the responsibility ng isang asawang lalaki or ama sa loob ng pamilya, mga kapatid. Pangalawa is this. Ang pundasyon ng isang asawang babae naman po ito, or yung ina na may marangal na katangian. Okay, marangal na katangian. Di po ba in the book of Proverbs chapter 31? Okay, sa Proverbs chapter 31, mga kapatid, doon po natin mababasa yung katangian ng isang babae who can find a virtuous woman. Ha? Na
kapatid. Now, sa mga asawang babae, sabi mo, in the book of 1 Peter chapter 3, verses 1 to 4, babasahin ko po sa Filipino, okay? Kaya naman mga babae, Pastor, diba, baunin ko po ito, pabalik sa Paris, paalalahanan ninyo ako, Pastora Raquel, at mga kapatiran na narinig ko. Kapag ka sinabi ko Tagalog, Pastora Filipino, sabi niyo sa akin. Kasi nasanay ko talaga kami sa Tagalog, ang ginagamit po namin mga kapatid. So, ano po, kayo namang mga babae, pasama kayo sa inyong asawa. Sa gayon kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa iyong magagandang asal, kahit hindi na kayo magpaniwala pa sa kanila. Sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay, ang inyong ganda. Pakinggan po ninyo ito. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng magintong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at pagkayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Iyan ang pagpapagandang ginawa noong unang panahon ng mga babaeng banal na umasa sa Diyos at sila'y nagpasakop sa kanilang mga asawa. So, ang mga talatang ito, dito po sa 1 Peter, mga kapatid, chapter 3, this speaks about the value of a woman having an inner beauty. Yung pong panloob na kagandahan, hindi po panlabas na kagandahan. Di ba kasi minsan, meron po tayong kasabihan. This week, I heard that from one of my pamangkin. Sabi po niya, don't judge the book by its own cover. Si minsan, kaya natin, when we are going to apply this sa panglabas, saan nyo din po natin minsan, siguro yan, nagsungit na, kami naggalas. Minsan kasi, kabuputong na ito, tigremin, tirupa na tayo diniinahan. Hindi po ganon, mga kapatid. Pero pinapaalala ko rin po sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na dapat kayong mga asawang babae o kayong mga nanay, dapat nakikita po yung magandang katangian ni loob. It's good that we are going to ayusin po natin ang ating mga panlabas na kaanyuhan, tama po ba? Pero mas mahalaga po yung inner beauty po natin. Kasi kapag sabi ko na po ni Apostle Peter in this word is that kapag hindi nyo pa nahihikayat ang inyong asawang lalaki, kahit hindi kayo magsalita, sabi po dito, kahit hindi kayo magsalita, mahihikayat siya sa nakikita niya sa inyo. Amen? Action speaks louder than words. Kahit nasabihin mo, lahay, ka na magiging mo. Uray, sa ngari ko nga beses mo, nga pagbagaan nila kay mo, medyo ugaling, asawa nga babae kat saan nga kamalbalin, narikat mong to, nga maitugot niya asawa mga lalaki, connected siya. Amen po ba? Ngayon uray mo saan ka nagsasao, saan mo nga kawisan, kahit makita na naging ka ng balbalin, itibiyag mo. Madamdama, saan mo to nga mapupuutan, isunan itong unang ang rubat, nga mapanit si kapilya. Nga umayin dito kapilya. Amen po ba? Sa mga yun ngayon na maamis na dumat na asawa ng lalaki para taktat kayo na narataktahan. Asya, kung ay magpagamita kayo, adadagay ka kasi yung asawa. Ay, nakasan. Okay? At saka, ano pa po yung gusto kong sabihin po dito? Yung pong isang magandang pundasyon po para isang asawang babae, dapat po she should be prayerful. Dapat nanalangin po siya. Lagi po niya yung pinapanalangin ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, at ang kanyang mga anak, ang kanyang buong pamilya. Amen? Sino po dito itinanang na nangiswisit na dito tumong na ang parparintumang kiniang po Diyos na may kakararap na anak na iti-asawa na iti-iglesia? Amen? Ngayon narigatan ka parintumang, may kadakay disuli na may kakararap. Iti-intero ang pamilya at ang asa. So this is my question to both parents today. Asawang lalaki kay asawang babae, kaano di ginaudi ang undaway ngayon kararang mo
dagiti anak yun. Yung kararalan nyo dagiti anak yun. When was the last time you had prayed for your children? Kasapulan, di ba? Mayroon po tayong kasabihan, a family that prays together stays forever. Ito, yung isang pundasyon na dapat nakikita ko, isang katamihan ko na dapat nakikita bilang pundasyon na asawang babae sa loob ng tahanan, sa isang pamilya. Amen? It's not yet too late. Hapa niya ko, di tigundang ay di amin gawsa. Mabalin pa yung aramidan. Di ba? Sabi nga po natin, habang may buhay, may pag-asa. Pwede pa rin po natin i-apply po ito. Pwede po natin gawin ito sa ating mga pamilya, mga kapatid. Pangatlo po, sa natapos na po natin, asawang lalaki, asawang babae, punta naman po tayo sa mga anak. Because a family is composed of father, mother, and children. Ang pangatlo po dito is this, ang pundasyon ng mga pinagpalang anak. Di po ba? Kanina po ang ganda, sabi ko, ay wow, thank you Lord, kasi ang ganda ng ano pong tawag doon sa, hindi niyo po tinatawag na Sunday School. Comprehensive Bible Study. Comprehensive Bible Study. I thank God that I was able to attend yung pong pag-aaral po kanina. Basahin nga po natin in the book of Psalms 127 verse 5. Basahin ni Ilocano. Salmo 127, versikulo 5. Kasi ko nana, nagasat ti tao nga addo ti panana, kapalimat kayo ito eh. Ni kaanuman dito maparang iti itong Psalms 127 verse 5. Tama po ba? And then let's go, mali siguro po yun ay kali ko versikulo sa Proverbs chapter 22 verse 6. Ano po ang sabi po doon? Nasabi ko na po kanina, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, ito po ay clarification sa bawat mga magulang at mga anak din po naririto ngayong hapon na dapat kapag trinitrain din po kayo ng inyong mga magulang, kayong mga anak, dapat sumusunod. Iti may isa ka natin makikita na nagtumay, di pa nag-awawit ko ng Pilipinas. I'm sorry to say this to you mga pamangkins sa bahay. Iti mapanpansin ko, no, iti wala iti pagtaingan, kanyami, nag-awawit natin ng Pilipinas, may isa ko kusina since the first time na nag-awit ako ng Pilipinas, amin kami nga pamilya, iji kami amin balay ng mangan. Kaya nasa buwan ado kami amin. Tapos nagdanto pa iti extended family ng umay, kada bisita ng umay, ado iti mangan, kaya nasa buwan ado ti inawan. Di po ba? Ado ti inawan. Okay. Now, nagtuwa, adalagiti matutukan na ginaw, napartakda ka sumunod. Pero nagiti mapanpansin ko nga, hanggang isang oras na ang nakakaraan, hindi pa nagagawa hindi pa niya ginagawa yung mama niya. Ha? Now here, sabi mo ng kapatid ko kagabi, kasi ang naghugas ng mga plato kagabi, the other night, dalawang nanay ang naghugas ng plato. Sabi ko ng isa sa kanila, bakit kaya noong kami, nung kapanahunan namin, ang mga anak ang naghuhugas ng mga plato, hindi mga nanay. Pero ngayon, bakit ang naghuhugas ng mga plato, mga nanay na? Nabaliktad. Sometimes it is because of their schedule, di po ba? Sometimes it is because may mga ginagawa po sila. Pero minsan, ang kadahilanan po nun, ang mga anak hindi mo nagpapasa, hindi mo sumusunod sa kanilang mga magulang. Kaya ito yung rason din minsan mga anak kung bakit hindi mo nagiging masaya ang isang pamilya dahil ang mga anak ay pasaway. Gising-gising. Sa mga hindi pasaway dyan, pakitaas, huwag nyo nakitaas ang inyong mga kamay. I am just joking. Ha? Now, pero
to your parents, an obedient child to your to God, mga kapatid. Dahil kapag gusto mo ninyong pagpalaan kayo ng ating pong Panginoong Diyos, dapat sinusunod din ninyo ang sinasabi ng inyong mga magulang at sinasabi ng banal na kasulatan. Remember what the word says in Ephesians chapter 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So, makikita po natin ito sa buhay. Dapat nakikita po ito sa inyong mga buhay din, mga anak. Mga anak, dapat sumunod kayo sa inyong mga magulang. Hindi dapat kayo ang may boses. Dapat ang mga magulang ang may boses sa loob ng tahanan. Amen? Amen? Gusto niyo pa po ba? Okay, next one. The foundation of family prayer, or what we call the family altar. Ang pundasyon ng panalangin ng pamilya ay ang tinatawag na ang altar ng pamilya. Nabanggit ko na po ito sa inyo kanina. The family that prays together stays together or stays forever. Dapat po may mga pagkakataon din na ang bawat pamilya nagkakaroon din po ng prayer meeting, prayer time. Hindi lang nagkakaisa ang pamilya na nanalangin sa church. Amen? Set a time, set a schedule in the family na dapat nagkakaisa po kayo na nananalangin. Minsan, ito po is a training in the family. Kasi minsan, mahirap pong mabuo. Lalo na po kami, may mga kanya-kanyang ginagawa, ang mga anak, may kanya-kanyang schedules. Minsan, nabubuo lang po kami. Ang saya-saya po namin isang araw, nung po kami sa lamesa. Yung mga nandun lahat. Ang ulam lang po namin that day is tortang talong, ano pa, itlog maalat, tinapa. Okay. Nung nakita yun ng mga bata, ang saya-saya nila. Ang saya-saya nila. So we were there, we prayed all together. Sabi ko sa kanila, dapat pala ganito lagi ang ulam natin para mabuo tayo. Para minsanan tayo na nasa hapag-lamesa at minsan na manalangin sa Panginoon. Kasi hintay ka ng hintay, hindi mo na mahintay, mag-pray ka na, yung nandun na mag-pray na para kumain. Hindi sabay-sabay. Now, what I am saying here is that, brothers and sisters, masaya ang pamilya kapag nagkakaroon po tayo ng pagkakataon, oras, na bilang isang pamilya, set a time, schedule time, kahit na once a week na, kasi po, may mga kanya-kanyang schedules din po ang mga anak po natin, ang mga anak po ninyo. Di po ba? This is just a reminder to each one of us na magandang gawin po ito sa loob ng tahanan. Amen? Palakpakan nga po natin yung mga magulang na ginagawa ang ganito. At palakpakan po natin yung mga magulang na gustong gawin ito sa kanilang mga pamilya. Napakasimple lamang po para po hindi po masira, hindi po mag-iba ang pamilya. The gift of God that God has given to each one of us. Actually, kanina sabi po ni Pastor during our comprehensive Bible study, sabi niya, magbigay nga po kayo ng example. What it says in the book of 1 Peter, if I'm not mistaken, good and perfect gift from God or from above. Sabi po ni Madam Alona, Jesus Christ is the perfect gift because of salvation that He offered to her, to us. Now, sabi po ng mga iba, that is a spiritual gift. Ano naman po yung mga ibang mga gift na binigay ng Panginoong Diyos? Sabi po ni Pastor, kahit hindi na perfect, kahit good lang, but gift that comes from God. May mga nagsabi kanina ng material gift, good gift. Sabi ko po sa puso ko kanina, kung tinuro lang po
Napakalaga po ang pamilya. Amen. Kaya ingatan po natin. I've been reading an article, I've been reading a sermon. Sabi po ng isang pastor, the family that God has given unto you, you have to protect them. You have to pray for them. Ha? Ganun dapat ang ginagawa po natin sa ating mga pamilya, mga kapatid. Parang lumabas na ako sa aking sinasabi, but I just remembered that one, mga kapatid. So, yung pamilya na nagkakaroon ng time para manalangin sa ating pong Panginoon. The family altar, dapat po may tinatawag din po tayong family altar. Amen? I'm not doing this often sa aking pamilya, but there were times, lalo na kapag may mga pagkakataon na we are really in the midst of malakas na bagyo. Huh? I'm not here personally, but I can call them. I can call yung mga pamangkin ko at nagkakaisa kami na nanalangin sa ating pong Panginoon Diyos. We can do something para magkaroon po tayo ng tinatawag na family altar sa ating mga tahanan. Amen? Amen po ba? Do you want to have a blessed family? Amen. Do you want to have a happy family? Amen. Dapat matutunan po natin ito. Yung magkaisa isang pamilya na manalangin sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi lang dapat tayo marunong manalangin kapag we are out in the family or we are outside in the house. But we should start a good example inside the family. Amen? Kasi ito po, actually, ang pamilya ang unang institusyon na binuo ng Panginoong Diyos. Bago pa po nagkaroon ng iglesia, bago pa po nagkaroon ng kahit ano pa man na mga societies, ang unang binuo ng Panginoong Diyos ay ang pamilya. At ang pamilya, ang unang pinagpala ng Panginoong Diyos ay ang pamilya. Amen? Kaya dito po natin makikita na napaka-importante po ang pamilya na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. And for us to have this united we stand, divided we fall, dapat matuto po tayong magkaroon ng oras na manalangin bilang isang pamilya. Amen? Amen. Parang ano na? Malapit na po matapos. Isa na lang. Huli na po ito. Ang pundasyon ng ating pamilya bilang bahagi ng pamilya ng Diyos. In the book of Ephesians chapter 3 verse 14. Last na po ito, nababanggitin ko po. Ephesians chapter 3 verse 14. Sabi po ng word is this. Daytoy tigapuna ngagparintumen nga sa ikisanwanan ti Ama paggawa ng pudno anagan ni tunggal verse 14. Ya tunggal pamilya sa bilangit ken ito'y taga. Okay. Iti pamilya ng Panginoon ni Apo Diyos kada tayo mga kapatid. Ito rin po ay tinatawag na bahagi ng pamilya ng Diyos. Okay. Bahagi ng pamilya ng Diyos. Bago ako mapanidya, ito nakikimalagip ko po, chipa na train tayo, padagtan na kayo. Before I forget this. Isa sa mga pamangkin ko po, dahil ito po ay nakikita po nila sa kanilang mga magulang. And I'm so proud, I am so happy what I have been seeing. Yung nakikita ko po sa buhay ng aking mga kapatid. Of course, meron pa po isa na pinag-pray po namin at alam po natin kung sino po yun. Pero in general, natutuwa po ako sa nakikita ko po sa kanilang mga buhay. This is my testimony. And I am blessed to have them. In simple ways that I can see them doing this in the family and even in the church where they belong. Ikipusok ka, yinipasin lang nga madamag ko yung makita ka na kuwada magpaparamag na kininga po Diyos, maragarag sa akin hindi puso. And I cannot compare the joy that I have in my heart na makikita ken makatutong po idamag as yun isi-share na kanya whenever I am calling them. Kaano ba dahil dyan? Hindi kalman, youth daw ang meron pong schedule ng paglilinis dito sa church. And
you mentioned their names kasi di ba kapag na-mention, makapakita doon sa notifications po nila sa kanilang mga cell phones, ang mga pangalan po nila, may message po sila. So in short, sabi po ni Clyde, asan si Clyde? Sabi niya, kahit mag-isa ko na lang mama napupunta, kaya mo ba yun sa labas at saka sa loob? Kaya ko po yun mama, sabi niya ganon. Ha? Why? Because Clyde is seeing his mom na nandito sa church kapag ka sila cleaners na nagbawalis, naglilinis sa loob ng iglesia. Amen? Kung ano po yung nakikita nila sa inyo, yun po yung sinusunod po nila. Amen? Now remember also si Genesis. Si Genesis, sabi po namin like father, like son. Kasi may mga pagkakataon po nun kung ano yung suot ng kanyang tatay, ang kanyang papa, ganun din yung gusto niyang isuot. Ha? Mula pagkabata po si Genesis, he had seen his father, his late father. Okay? At natuwa po ako sa nakikita ko po sa kanyang buhay dahil hanggang sa huling gabi ng kanilang tatay. Remember the last night, before yung pong libing ng aking pong kapatid, narinig yung mga nandun po, narinig po natin lahat kung ano po ang sinabi ni Genesis. Sabi po niya, Papa, magiging pastor engineer ako. Ibig sabihin, nakita niya yung mga yapak ng kanyang ama. Tinunod niya, gusto niyang sundan yung yapak ng kanyang ama. Amen? This is one of the secrets in having a happy or blessed family. Dapat tayong mga magulang, I am considering myself as a parent also. Hindi ko man sariling mga anak ang mga pamangkin ko po, but I would like to set a good example unto them. Dapat makita din po nila sa akin na maganda akong ehemplo at mapatibay na pundasyon sa pamilya na meron po kami. Na dapat kailanman hindi po magigiba ang pamilya na meron po kami. Because ginagawa po namin, gusto po namin gawin, sundin yung pinapagawa ng Diyos sa aming mga buhay bilang isang pamilya. I repeat, we are not perfect, but we are doing our best to please the Lord in the family. Now, bahagi ng pamilya, ang pamilya na meron po tayo. Nang maalala ko lamang po, as I close, mga kapatid, dahil po, mas marami na po yung taon na pamamalagi ko po sa abroad. Nagpunta po ako sa Paris 1 week after my birthday when I was 22 years old. At mag-53 na po ako this year. I'm so blessed. Praise God. God willing, mag-53 na po ako this year. Ibig sabihin, 30 years in Paris. So, ibig sabihin, mas marami na po yung taon na itinukol ko doon sa abroad na bilang lingkod ng Panginoong Diyos. So, nakita ko po sa mga pamilya na meron po tayo sa iglesia po doon. Kasi as a family, we have to consider yourself as a part of the family of God. Ano po, na-privilege po ako. Kasi sa abroad, sa Paris, may time na tag-init, kagaya po ngayon, ang hirap pong matulog kasi napakainit sa Paris. Pwede tayo na Japan mo, darami na kon. Jika pututan na dahil jika tiyempo, sa pawanti electric fan me. Ha? Kabigatan na dahil dyan, talaga na parang ginuwatang electric fan. Bakit napanak po dyan? At ang teacher po nga na tag-init, tag-ulan, ano pa, taglamig. At pag taglamig, hindi mo lang basta-basta malamig. Pagka 15 degrees, ang lamig. Hindi mo ganon, ang lamig po doon. Nag-negative po kami doon. And this year, ilang beses po kami nag-snow doon sa Paris. Ang lamig-lamig, mga kapatid. Pero alam niyo po, this is my testimony in the church that we represent in Paris to the family that we have there dahil ikinukonsider po nila na ang kanilang pamilya ay bahagi ng pamilya ni Kristo. Bakit? Kasi whenever they have the opportunity, those families, even when their children are very young, kahit nakapuset pa lamang po sila o naka-stroller, sinasabi po nila ang kanilang mga anak noon, bumagyo,
umulan, mainit ang panahon, mag-snow, dala-dala po nila ang kanilang mga anak because they consider that their family is a part of the family of God. Amen? They train their children in the way God wants them to be. At alam niyo po, puri ng Panginoong Diyos, yung mga anak ngayon na sinasama po nila, kahit umuulan, malakas ang ulan, mainit ang panahon, nag-snow, ngayon sila na po ang ginagamit ng Panginoong Diyos sa loob ng iglesia. Amen? Hallelujah! I am so happy. Last night, they have their outlet prayer meeting. Wala kasi doon, but they were able to organize. Amen? Bakit? Kasi yun ang nakita nila sa kanilang mga magulang. Bakit? Kasi doon sila pinalaki. Doon sila na-train ng kanilang mga magulang. Minsan, sabi na lang po ng mga iba, sana ganun din ang anak ko. Pero ang tanong, tatay, nanay, ginawa niyo po ba ang inyong pantungkulin, responsibility para maging ganun ang inyong mga anak? Amen? Praise God. I am so happy for you, Joms, here, mga kabataan na naririto. Thank God for the lives of our youth pastor. Sa buhay po ni Pastor Jeff and Madam Claire. Maraming natitrain. Marami ang mga kabataan noon na nasa maling landas. Pero they were able to enter sa koran ng Panginoong Diyos, mga kapatid. So I just encourage each one of you. Alam ko po, marami na po akong nasabi, but for us to have a happy, blessed family, a family that's not divided, a family that is strong, maging pundasyon po tayo, maging isang pundasyon po tayo, malakas na pundasyon, strong foundation, bilang isang bahagi ng pamilya na meron po tayo. And the secret is, Jesus Christ will be in the center of our hearts. And the rest will follow. Hindi na po mahirap gawin yung tungkulin o responsibilidad ng bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos. This is the message of the Lord, and I give back all the praises and glory.